I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippine. It's me again, mga kababayan. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Siyempre, Supreme Court yan. Hindi naman ako pupunta dyan, mga besya. Hindi, joke lang. So anyway guys, mayroon tayong update po sa inyo, especially the Marcos loyalists and supporters all over the world. Ano ito? Under po dito ng remate, no? Ay, courtesy po ng remate. Pagay. Pagbasura sa ill-gotten wealth, a case versus Marcos kinatigan ng Supreme Court. Agay. Basahin natin guys, ano? Manila, Philippines, pinagtibay ng Supreme Court First Division ang desisyon ng Sandigan Bayan ni basura ang isa sa ill-gotten wealth case laban sa dating Pangulong Ferdinand Marcos, dating First Lady Imelda at sa mga umano'y cronies nito na aabot sa 1.5 billion. The decision dated September 25, 2019 of the Sandigan Bayan and the civil case number 0008 dismissing, 30 yun guys ha, dismissing the expanded complaint against respondents Bienvenido R. Tantuco Jr., Dominador R. Santiago, and Ferdinand Idralin Marcos, Imelda R. Marcos, Bienvenido R. Tantuco Sr., Gliceria R. Tantuco, and Maria Lourdes Tantuco Pineda for insufficiency of evidence, and the resolution dated November 20, 2019 denying reconsideration thereof are affirmed in tutu the SC decision dated March 29, 2023. And sa desisyon na pinuninte ni Associate Justice Ricardo Rosario, nakasaad na walang merito ang petisyon ng Presidential Commission on Good Governance, which is ang PCGG ito mga kababayan ha. Lingid sa ating kaalaman, ito po ay inargusa ng under Aquino administrasyon ni Cory at hindi nagkamali ang anti-graft court nang i-dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Yan ang sinasabi ko eh. Bintang tayo ng bintang. Pag nagbibintang tayo, dapat detalyado ang ebidensya, kompleto rekado, Dahil sa bandang huli, nakakahiya. Malaking sampal ito. Lalo't gumagastos ka ng malaki, international court pa, ala na. Diba? Sabi nga ng lola ko, mga kababayan, ito sabi ng lola ko, yung mga tao doon nagbibintang ng bibintang, walang humpay pagbibintang, yun daw ay gawain nila. That's my grandmother said, nabatid na hindi na ipresenta ang ebidensya habang idinaraos ang discovery process ng proceedings. Agay. Sa naturang proseso, ipinakita ng party feel ang mga dokumento na may kaugnayan sa kaso. Iginiit na din ng Supreme Court na hindi ito trier of facts. Wow! Nag-ugat ang kaso sa Supreme Court sa inahain petition for review on certiorari ng PCGG bunsod ng desisyon ng Sandigan Bayan na ibasura ang expanded complaints laban sa mga Marcos at sa mga crony nito. Alam po natin, this is the trial of the century. International court pa ito guys ginanap, pero talo po ang PCGG. Walang sapat na ebidensya, ngunit actually marami silang na kumpiskang mga milyones o bilyones from the Marcos family. Pero ayon po dun sa mga nabasa ko, yung ibang pera na billions wala sa record. Hindi natin kung alam saan napunta. So but anyway guys, ito po ang sinabi ni Attorney Panilo. Pakinggan nyo po, Yan po guys si Attorney Panilo, Kung hindi po lingid sa ating kaalaman, sa mga hindi alam, si Attorney Panilo po ay talagang makakori Aquino po yan that time. Sumasali po yan sa mga, mga rally-rally, yung talagang, correct me if I'm wrong. And hindi lang po yan, mga kababayan, ngunit natuklasan niya po na mas malala pa si Cory Aquino, siya po ay umaklas. Ganun pa man, mga kababayan, pakinggan niyo po ang kanyang sinasabi tungkol sa dating Pangulong Marcos Sr. Nako, magugulat kayo ito, mga besa. Kunin nyo, ever since, yan ang aking naging posisyon na hindi nagnakaw dating Presidente Marcos nung siya'y Pangulo pa. Katunayan, nung siya'y nilabanan ko
after 20 years na binapatikos natin ang kanyang pamamahala. Ang naging ground ko ay yung violation ng human rights. Nilabag ang mga karapatang pangtao. Kaya nga nung nanalo na kami sa grupo ng CORE at nakita ko nilalabag naman ang CORE administration ang karapatan ng mga loyalista ni Marcos, sinamahan ko sila at ako'y umaklas. Ever since sinasabi ko na hindi nagnakaw yan kasi simple lang ang aking paliwanag niyan. Ang ikinalat ng mga kalaban ni Marcos noon, nagnakaw ng trillion pa nga trillion na pera. Tama. Pero yung budget ng Pilipinas, kaliit pa lang nung panahon na yun. So, paano naman magnanakaw siya ng ganong kalaki, mas malaki pa sa pera ng gobyerno. Kaya sabi ko, just using your common sense. True. Hindi ka dapat naniwala. And pagdating nga sa Amerika, dinimanda, racketeering, wala rin. O kaya, hindi nakataka-taka na ma-dismiss ang mga kaso, talaga namang hindi. Hindi mo mapuprubahan kasi hindi totoo.